Late namang bumangon si Mama. Happy Friday, beautiful people. Dahil napuyat tayo kakabantay sa ating pasyente, ay hindi na tayo gumising ng sobrang aga. Pagkagising ko nga ay nag-skincare routine na ako at bumaba na nga tayo sa kusina. Ayan pa nga ang ating JJ. Masama talaga ang pakiramdam. Malinis naman ang ating family room at nagre-recover pa nga rin ang ating ate. In-update ko muna ang kalendaryo at naghanda na nga tayo ng ating computer bag dahil ngayon nga ay magtatrabaho pa rin kami ni Daddy kahit na may sakit ang aming mga anak para sa pangkabuhayan. Dalawa lang ang ating pasyente today at nakaschedule na yan ng 8 o'clock. Nag-brew muna tayo ng ating black coffee at nag-toast tayo ng isang pirasong bagel. Pagkabukas na natin ng kurtina, ay nakasilip na kagad si Haring Araw dahil 7:00 pasado na nga. Pinakain ko rin ang ating pets na si Nugget at Piggy Smalls. Siyempre naman, huwag natin pabayaan yan dahil part na rin sila ng family. 7:25 na nga at nagmamadali na tayong kumain ng breakfast. Ito nga ang kanilang kakainin for today na chicken noodle soup. Si Mama nga ay meron na lang 10 minutes para kumain dahil ang first patient natin ay nakaschedule ng 8 o'clock a.m. Hindi tayo pwedeng hindi magtrabaho today dahil end of the week na nga kaya magmamadali lang tayo for today para makauwi sa ating mga bagets. Pagkatapos ko ngang kumain ay gumawa muna ako ng note para sa ating mga bagets na kung gumising nga sila ay mag-almusal na at uminom na ng kanilang gamot. Nilagyan ko rin ng tanda kung kailan sila dapat uminom ng ibuprofen or acetaminophen at ayan na nga ang kanilang chicken noodle soup. Meron pa tayong ilang minuto kaya naman si Mama ay nagmamadali na nga at ine-enjoy pa rin siyempre ang ating black coffee. Dahil parehas ng may sakit ang ating mga junakis, ako na din ang nag-unload ng dishes. Friday ngayon, si ate dapat ang mag-unload niyan pero hindi pa rin maganda ang kanyang pakiramdam, kaya hindi ko na nga sila ginising. Nilagay ko na nga ang mga malilinis nating plato, kutsara, at baso, pati na rin ang ating mga containers na ginagamit sa araw-araw. Maya-maya lang ay bumaba na rin si Daddy at siya na nga ang nag-offer na mag-init ng chicken noodle soup ng mga bata. Mabuti na lang talaga at komportable na silang mag-microwave ng kanilang mga pagkain kaya naman kampante na din kami ni Daddy na pumasok sa work today. 8 o'clock na ang ating first patient at ayaw naman nating malate para maaga rin tayo makauwi para nga sa ating dalawang pasyente. Naglagay muna tayo ng lipstick at talaga namang puyat na puyat din si Mama at ayaw naman nating magmukhang may sakit habang tayo ay nagtitherapy. Multitasking din while driving at ilagay ko na nga ang aking badge. At for today's video ay hindi tayo nagkamali dahil ang padalawang pasyente natin ay for the same company lang. Pagkatapos nga ng ating first client, ay tinext ko na muna si client number 2 para i-confirm at dahil 5 minutes away lang yan, ay gustong-gusto ko naman dahil hindi nga tayo kailangan mag-travel ng malayo. Mag-aalas 10 na nga at pauwi na si Mama. Eto nga ang ating daan na talaga namang walang ka-traffic-traffic. Pagka-uwi ko nga ay dumiretso tayo kaagad sa taas para i-check ang ating patient at tulog pa nga si JJ. Naligo muna tayo para naman iwas talaga tayo makapagdala ng germs sa bahay. At maglalaba nga rin tayo ng ating ibang mga damit. Chinek ko ang temperature ni JJ at wala nga siyang lagnat. Pero talagang masama ang pakiramdam at antok na antok pa nga dahil kagabi ay suka siya ng suka at talaga namang masama ang kanyang timpla. Naglaba din tayo ng mga damit at beddings. Kapag ganitong kondisyon nga na merong sakit ang isa sa amin dito sa bahay, ay sinisigurado kong linisin ang lahat ng mga kwarto pati na rin ang banyo. Nag-disinfect na rin si Mama ng family room at tapos na nga nating isalang ang ating first load at tinitiklop ko naman ang mga blankets na ginamit ni ate. Nilabahan ko rin ang beddings ng ating dalaga
para siguraduhin na hindi manatili ang germs sa bahay. Napakahirap talaga sa ating mga magulang kapag may sakit nga ang ating mga anak. Hindi rin mapakali si mama kaya naman magdamag din akong bangon ng bangon para tingnan niya kung okay ba si JJ. 10:30 na nga at gumising na ang ating pasyente. Nag-init na ako ng kanyang chicken noodle soup at sinamahan ko yan ng rice. Hindi talaga niya kayang tumayo or maupo. Kaya naman sinubuan na ni mama yan para makainom na nga siya ng gamot. Hindi na rin niya natapos ang kanyang pagkain dahil masakit niya ang kanyang ulo at ayan na nga nag-request siyang isarado ko daw ang kortina dahil nasisilaw daw siya. Ang gamot nga na pinainom ko sa kanya ay hindi rin nagtagal dahil inilabas din niya lahat yan at nagsuka nga pagkatapos ko siyang pakainin. Kaya naman, nag-decide na ako na dalhin siya sa doktor. Mabuti na lang talaga at meron tayong nakuhang schedule for today para ipa-check up naman at malaman ang kalagayan ng ating bunso. Hindi rin malayo na nahawa si JJ sa kanyang ate dahil share na sila ng banyo. Bawal nga mag-video sa loob at pagkatapos nga nating magpa-check up, ay imuwi muna tayo sa bahay dahil request nga ni JJ na kung pwede ko raw ba siyang idaan sa bahay bago kukuhain ang kanyang gamot. After 2 days ay back from Walmart Pharmacy na naman ang inyong mama para kunin ang gamot. 5:00 na nga at wala na nga sa bahay si ate at si daddy para pumunta sila sa open gym for volleyball. Sinamahan din tayo ni Bonso habang ako naman ay tumatapos ng aking documentation. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is a blessing.